Good news na kay Casimero, big boss ng Saudi Arabia. Bistado na ang malaking plano raw kay Alas at Casimero. Sino nga ba ang nagsasabing laos na at hindi mapapansin ng buong mundo? Si John Dariel Cuadro Alas Casimero sa mga kritiko, bashers na pilit ibinabaw ng pangalan ng former 3 Division World Champion na si John Dariel Casimero ay mukhang oras na para mapahiya at manahimik na raw. Sa kabila ng mga harang, isyu at matagalang pananahimik sa malaking laban, isang dambuhalang puwersa sa mundo ng boxing ngayon ang taas ang nagpapainit sa pambansang manok ng Leyte. Walang iba kundi ang makapangyarihan na chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia. At yan ay walang iba kundi ang His Excellency Turki Al-Sheikh. Hindi na lihim sa mga kritiko na kapag si Turki Al-Sheikh ang gumagalaw, walang imposible sa boxing. Sa mga nakarang pahayag ng Saudi Boxing Kingpin, malinaw ang mensahe. Ang pangarap ng buong mundong bakbakan ng Inoue vs Casimero ay mangyayari. Ngunit ito ay nakadepende ng malaki sa hatak, ingay at sigaw ng mga tunay na mga boxing fans. At mukhang nakuha na nga ng mga tagahanga ni Casimero ang hudyat. Hindi pa man opisyal na nakapirma ng kontrata, kitang-kita na ang unti-unting pagbida at pang-hype ni Al-Sheikh kay Cuadro Alas. Pero bakit nga ba? Di alam ng mga eksperto na si Casimero ang tanging boksingero na may kakaibang karisma, tapang at entertainment value na kayang sumabay at bumasag sa seryosong aura ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Ang estratehiyang ito ay hindi lamang para sa palakasan, kundi para sa pinakamalaking negosyo sa kasaysayan ng Super Bantamweight Division. Kung matatandaan mga kwento, marami ang nagsabi noon na tuluyan ng nilimot ng prestiyosong The Ring Magazine si Casimero matapos ang kanyang mga kontrobersiya at kawalan ng aktibidad sa Amerika. Sabi ng iba, laos na si Casimero, hindi na yan ibabalita sa The Ring Magazine. Ngunit ngayon, nasupal pa ang mga negatibong dila, hindi lang basta nabanggit, kundi sunod-sunod at sunog baga ang mga post ngayon ng sikat ng Boxing Bible patungkol kay Cuadro Alas. Sa katunayan, sa kanilang pinakabagong post, muling binalikan at binigyang pugay ng The Ring Magazine ay isa sa pinakamalaking tagumpay ng Pinoy fighter sa pamamagitan na caption na ganito, John Dariel Casimero earned one of the biggest wins of his career when he appointed Guillermo Rigondo to defend his WBO bantamweight crown. Ang muling paglutang ng mga ganitong throwback mga kwento at pagkilala mula sa The Ring Magazine ay isang tsamba o nagkataon lamang. Ito ay malinaw na indikasyon na ang makinarya sa likod ng boxing ay unti-unti nang ininihanda ang entablado para sa isang dambuhalang pagsasalpukan. Dahil sa sunod-sunod na pag-post ng The Ring Magazine kay Casimero, lalo naging mitsa ito para mag-apoy ang matagal ng hidwaan sa pamamagitan ng mga tagahanga nina Casimero at ni Inoue. Napansin ng mga netizens na sa tuwing pinopost ng The Ring Magazine si Cuadro Alas, automatikong umaapaw at minaba ang comment section ng pangalan na Naoya Inoue. May mga dayong fans na nag-aabang, may mga Japanese fans na tila nanginginig sa takot at galit, at may mga Pinoy fans na walang humpay ang pagtatanggol. Ang bawat post ay nagiging arena ng salpukan ng opinyon na lalong nagpapatunay sa sinabi ni Al-Sheikh na buhay ang interes ng publiko sa labang ito. Ang girian na nagsimula pa noong panahon ng pandemya ay hindi namamatay, bagkus mas lalo pa itong pinapatindi ngayon ng atensyong ibinibigay ng world-class media. Sa uli, ang lahat ng ingay na ito mula sa impluwensya ni Turki Al-Sheikh sa sunod-sunod na publisidad ng The Ring Magazine hanggang sa nag-aalab na comment section ng mga fans ay patungo lamang sa isang direksyon, ang labang Inoue kontra kay Casimero na matagal na ipinagkait sa mga tagahanga. Mga kakwento, hindi na usapin kung karapat-dapat ba si Casimero. Ang usapin na ngayon ay kung kailan at saan ilalatag ni Turki Al-Sheikh ang milyon-milyong dolyar para sa matagal ang inihintay na pagtutuos ng dalawang mortal na kaaway. Kumanda na ang buong Pilipinas dahil ang alas ng bansa ay muling nakahandang manggulat sa buong mundo. Kaya Turki Al-Sheikh, ikasa mo!
Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.